Sige po, tayo po'y mag-aral na mga kapatid. Makinig tayong mabuti ha. Pag-aaralan natin ngayon ay tungkol po sa prayer. Ang prayer po ay hindi dapat maging emergency exit, kundi dapat maging lifestyle po ng bawat isa sa atin. Pag-aaralan po natin ang pag-encourage po ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin na mananampalataya na maging tapat po sa prayer, manatili pong alert sa spirit at magkaroon po ng puso nagpapasalamat. Ang isa pong malakas na buhay Kristiyano ay nagsisimula at lumalago po sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Kneeling Christian. Doon po sa Book of Colossians chapter 4 verse 2, nakasulat po, "Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful." May nagsabi po na ang Christian na lumuluhod sa Diyos ay makakatayo ng matatag sa harap po ng magulong mundo. Ang point number 1 po ay abide in prayer. Basahin po natin ang nakasulat po sa Book of John, chapter 15, verse 7. Ang sabi po ni Jesus, "If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Ang prayer po ay higit pa sa paghingi ng blessing sa Diyos. Ito po ay pananatiling konektado po sa Kanya. Ang isa pong tapat na mananampalataya ay ginagawa ang panalangin na daily habit niya, hindi lamang isang paminsan-minsang gawain. Praise God, meron po tayong 6 o'clock daily prayer habit at sa mga kabataan po natin, meron tayong 7 o'clock daily prayer habit. Pero sana wag po tayong makonfine at makontento po doon. Dapat po, naghahanap din po talaga tayo ng oras, gumagawa tayo ng oras para mapag-isa po tayo sa ating Panginoon. Ang isa pong cellphone na ginagamit at hindi po charge, mauubusan po yan ng power. Gayun din naman po ang isang Christian na hindi po nananalangin ay mauubusan ng spiritual na lakas. Now, tanungin natin ngayon ang ating sarili. Ang panalangin ba ay araw-araw kong gawi o kapag ako'y nagigipit lamang? Kadalasan kasi, including Christians ito nananalangin lang kapag ka talaga nasa kagipitan. Pag may problema, pag may pinagdaraanan. Pero pag wala, tila ba nakakalimutan ng Panginoon. So tandaan din po natin ito, prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. So maglaan tayo ng panahon sa araw-araw upang makasama ang Diyos ng one-on-one sa panalangin. Di ba ganyan nga po ang madalas na ginagawa ni Jesus? Matapos po maghapon na kanya pong paglilingkod sa kanyang ama, sa tao, ay talagang naghahanap siya ng lugar eh. Naghahanap siya na mapag-isa lang siya with the Lord, with God Himself, the Father. At siya po ay nakikipag-ugnayan sa Ama. Eh what more po tayo? Di ba? Now, point number 2 po, continue watchfully. Sinabi po ni Jesus sa Book of Matthew chapter 26 verse 41, yung first part, "Watch and pray so that you will not fall into temptation." Kailangan nating magbantay. Kasama riyan yung pananalangin para hindi po tayo talaga mahulog sa tukso. At kung iisipin natin, kadalasan po nakakagawa tayo ng pagkakamali kapag nakakaligtaan po natin talaga yung prayer. Sinasabi po sa atin ni Jesus at maging ni Apostle Paul na maging watchful po tayo o magbantay po tayo because we know that the devil prowls around like a roaring lion waiting for someone to devour. Kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. At ang pananalangin po ay nagpapanatili po sa atin na gising sa spirito at handa po sa patnubay ng Diyos at maging sa mga gawa o atake ng kaaway. Kaya kailangan nating manalangin lagi. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba? Pray without ceasing. Alam nyo, hindi po mapoprotektahan ng isang tulog na security guard ang building na dapat niyang binabantayan kung tulog siya, di ba? Gayun din naman po, ang isang Christian na hindi po nananalangin ay madali pong mahulog sa tukso. Doon nga po sa Tagalog translation po nitong watch and pray, ang sabi ron magpuyat kayo eh. So ibig sabihin talaga, pinaglalaanan mo at nagiging intentional ka na nagbabantay ka
sa atake ng kaaway, hindi lamang sa iyo, kung hindi maging sa mga ari-arian mo at syempre, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay spiritually alert sa tinig ng Diyos at sa mga pakana ng kaaway? Dapat pareho yan na binabantayan natin, di ba? Dapat aware tayo at sensitive yung pandinig natin sa tinig ng ating Panginoon. At ganun din naman sa mga pakana. Dapat bukas din ang ating mga mata at makita natin kung ano ba yung pinaplano ng kaaway sa buhay natin. So, ang maganda, pagising mo tuwing umaga, kagawian mong humingi sa Diyos ng karunungan. At ang sabi naman niya ibibigay niya yung karunungan sa lahat ng humihingi, di ba? Hingin din natin sa Diyos yung discernment at protection para sa buong maghapon. Now, let's go to point number 3. Thank God always. Doon po sa book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, nakasulat po, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa lahat daw po ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lamang po tuwing tayo po ay nananagana o maganda ang takbo ng business natin o yung pag-aaral natin. Kumbaga parang walang problema, di ba? Doon lang tayo magpapasalamat. Ipagpasalamat din natin yung mga pagkakataon na tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok. Kasi yun nga po ang nagpapatatag sa atin sa Panginoon eh. At syempre, lalong gumagaan yung pakiramdam natin at gumaganda yung takbo ng isip natin kapag ka tayo po'y nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Nagiging positive kasi yung outlook natin sa mga bagay-bagay. Ang pagpapasalamat po sa Diyos ay nagbabago ng atin pong pananaw, ng atin pong perspective. Sa halip na isipin natin kung ano ang kulang sa atin, yung mga negatibong bagay, ang makikita po natin ay yung katapatan ng Diyos sa bawat panahon, sa bawat sandali. Now, halimbawa po, mayroong dalawang lalaki ang dumungaw sa parehong bintana. So magkasama sila sa kwarto, dumungaw sila sa bintana para makita nila yung labas. Ang sabi ng isa ay ganito, nakakalungkot naman, maputik na naman ang parke. Ngayon, masaya naman pong sinabi ng kanyang kasama, salamat sa Diyos. Ang ganda ng ating umaga. Nakakatuwang pagmasdan ng mga ibon at mga paru-parong nagliliparan. Ang ganda rin ang ganda rin pagmasdan ng mga bulaklak at mga punong naglalakihan. Now, ano po yung point? Binabago po ng pasasalamat ang mga bagay na atin pong nakikita. Pag tayo po'y thankful, our hearts are filled with gratitude. Nakikita natin yung mga positive things. On the other hand, kapag ka po tayo'y ungrateful, ang nakikita natin yung mga bagay na pangit. Yun ang napaglalaanan natin ng pansin. So tanungin po natin ngayon ang ating sarili. Ang prayers ko ba ay naglalaman ng pasasalamat o mga reklamo? Diba? Now, you see, ang pasasalamat po ay nagiging dahilan upang ang mga ordinaryong blessings ay maging extraordinaryong kagalakan para sa iyo. So simulan mo kapatid, simulan natin ang ating panalangin sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga blessings. Okay? Hindi naman maramot ang Lord eh. Count your blessings. Yun po ang ating pagkukulan ng pansin, yung mga blessings niya. Napunta na po tayo sa point number 4. Stand firm in faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, mababasa po natin, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yung pong persistent o yung pong matyagang pananalangin, yung pong patuloy na pananalangin, nangangailangan po ng pananampalataya yan. Now, kahit tila delayed ang sagot, huwag mong kakalimutan na laging kumikilos ang Diyos behind the scenes ayon sa kanyang perfect will and timing. Ang isang magbubukid, for example, na nagtanim ng mga binhi, ay matyagang naghihintay dahil alam niyang darating talaga yung panahon ng tag-ani, yung time of harvest. Patuloy na nananalangin ang pananampalataya, yung faith, hanggang sa dumating ang kasagutan. So kung meron tayong faith sa atin pong puso, magtsatsaga tayong manalangin
Naalala ba natin si Daniel na madalas po natin maging example, di ba? He prayed and prayed and prayed. Hanggang abutin ng 21 days, hindi po siya lumiliban sa prayer niya hanggat hindi niya po natatanggap yung kasagutan sa kanyang prayer. So dapat ganun din po tayo. At naalala ko nga po yung kwento patungkol po sa isang Canaanite woman na sumisigaw po na lumapit kay Jesus. Sumisigaw siya ng, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. At sabi niya, ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Sumagot ba si Jesus? Di ba sa totoo lang, nakasulat po ay hindi. At sa totoo lang, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin na nga po natin ang babaeng ito. Napakaingay niya. At sunod ng sunod sa atin, kumbaga napakakulit. Istorbo na sa atin. Sumagot po si Jesus nun eh. Ang sabi niya sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Kasi nga yung bayan ng Israel, nasa kanila yung covenant, nasa kanila yung tipan. Wala po doon sa mga Canaanites o mga Hintil. Pero alam niyo ginawa ng babae? Naging persistent siya eh. Lumapit sa kanya yung babae, lumod ito at nagmakaawa. So nag-worship na siya kay Jesus at humihingi ng habag. At ang sabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Tinawag niya na si Jesus ng kanyang Panginoon. So kinikilala niya si Jesus. Sumagot si Jesus eh. At pakinggan niyo yung sagot ni Jesus. Ang sabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata, yung mga Israelita ito, at ibigay sa mga aso, sa mga hintil. Now, parang very rude ang sabi ni Jesus, ano? Masasaktan ng kalooban mo kung ikaw halimbawa yung babae at tinawag ka pang aso, di ba? Eh humihingi ka ng habag. Pero tandaan natin, hindi po nagiging rude o harsh si Jesus noon. Actually po, ganun talaga ang pagkakakilala ng mga Israelita sa mga hindi Israelita. Wala kasi sa kanila yung covenant. So talagang ipinapaalam lang ito ni Jesus dun sa mga alagad dahil meron siyang gagawin eh. Sagot nga ng babae sa kanya eh, totoo nga po yan, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ano ngayon ang naging tugon ni Jesus? Ang sabi ni Jesus sa babae, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At ano nangyari? Noon din ay gumaling po ang kanyang anak. So ang babae pong ito ay nag-stand firm sa kanyang faith. At talagang naging very persistent siya. Kinikilala niya si Jesus na si Jesus ang magbibigay sa kanya ng kanyang hinihingi. Kagalingan para sa kanyang anak na actually inaalihan po ng masamang espiritu. Ngayon, tanungin uli natin ang ating sarili. Magpapatuloy ba akong mag-pray kahit hindi ko pa nakikita ang sagot ng Diyos? Kung ako kayo, pagpatuloy mo kapatid, ipaglaban mo, di ba? Gamitin mo yung pananampalataya mo, panindigan mo yung relasyon mo sa Diyos. Hindi kanya naman bibiguin eh. Hindi naman siya maramot eh. Basta as long as yung pinagpe-pray mo ay naaayon sa kanyang will, sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, sa kanyang purpose, eh sabihin na natin ito, itaga mo sa bato, sasagutin niya ng ating Panginoon. Ang pananampalataya po ay patuloy na nananalangin. Kahit sinasabi po ng situation na tama na, tumigil ka na, mapapagod ka lang, masasayang lang ang oras mo. Pero kung nasa sa iyo ang faith sa Lord na lumikha sa iyo, lumikha ng langit at lupa, nagbigay sa iyo ng buhay, pangahawakan mo ang kanyang salita, pangahawakan mo rin ang kanyang mga pangako. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong susuko sa pananalangin para sa ating pamilya. Pag-pray nating mabuti ang pamilya natin. Pag-pray nating mabuti at huwag nating sukuan yung pananalangin para sa ating ministry na kinabibilangan. Para sa ating mga kaibigan at para din sa mga sarili nating pangangailangan. Magtiwala po tayo sa perfect timing ng ating Diyos. Ang atin pong teksto mula po rito sa Colossians chapter 4 verse 2 ay nagpapaalala po sa atin na ang prayer ng isa pong kneeling Christian ay dapat may devotion, may pagbabantay, at meron pong pagpapasalamat. Ang isang kneeling Christian, isang Kristiyanong lumuluhod sa Panginoon, ay isang lumalagong Kristiyano. Kapag nanatili po tayong devoted sa prayer, lumalago tayo at mas napapalapit po tayo sa Diyos at nagiging mas malakas at matatag tayo
sa pagharap po sa mga pagsubok at mga problema, mga bagyo ng buhay na ito. Now, to recap po, anong natutunan natin? For us to become a kneeling Christian, abide in prayer. And of course, continue watchfully. Thank God always. And lastly, stand firm in faith. I-practice po natin yung acts of prayer at gawin natin po itong ating habit sa araw-araw. Nawa po meron po tayong natutunan. Ano po? Tayo po ay mag-pray na, mga kapatid.